Okay, Asian Games and the Olympic qualifying tournament preparation. So, bago na yung coach kasi alam na, officially nag-step down na, nagsabi na sa SBP, parang tinanggap na rin ata. Okay, tinanggap na rin ata ng SBP yung resignation nito ni Chot. I mean, kung ako lang, wala naman akong ano kay Clarkson. Kasi masyado yung pinagpilitan na si Clarkson, eh nung kinukuyog ng depensa, wala naman siyang magawa na. Yung nakita kong laro kahapon, hindi Chot Reyes style yun. Yung nakita ko kagabi, via eye test, it's Tim Cohn's style of coaching. Tim Cohn's style of coaching yun. Parang nakita kong naglalaro yung Hinebra. Parang nakita ko naglalaro yung Hinebra, kaso nga lang, hindi Hinebra yung hindi Hinebra yung naglalaro, Gilas. Pero parang nakita ko yung Hinebra. It's Tim Cohn style. So bakit against China lang lumabas yung ball movement ng Gilas? Di ba? Yun ang pinagtataka ko, against China lang nagamit si Jordan Clarkson ng tama. Di ba? Bakit yun yung sinasabi, willing daw siyang makipag-usap sa mga bashers. So, ang tanong ko, 14 points si Renz Abando kagabi, di ba? So, bakit kinausap mo yung player, kinausap mo silang dalawa ni CJ Perez, ang sabi mo limited minutes kayo. So, bakit limited minutes lang siya? Ngayong meron siyang positive effect sa laro. Tingnan mo nung ginamit mo, 7 points na siya first quarter pa lang. At 14 points siya, leading local scorer siya ngayon. Nung game against China. So bakit hindi mo siya ginagamit? Anong dahilan at hindi mo siya ginagamit? Ngayong may positive effect siya. Anong dahilan mo na hindi gamitin na hindi ibabad si Renz Abando? Yun lang yung inaano ko. Niline up mo si Renz Abando. Ano ang dahilan? Bakit hindi mo binababad si Renz Abando sa laro? Anong dahilan mo? Anong dahilan bakit hindi mo siya ibabad sa laro? Kung maibababad ka, bakit hindi mo ibabad si Renz Abando na mayroong positive impact positive impact sa game? Kasi sabi mo may mga dahilan ka, may mga desisyon ka, o kita mo, lumabas. O yung nakita ng fans, ibabad si Abando, lumalabas, tama yung mga tao. So anong nagiging dahilan mo para hindi ibabad si Renz Abando? So Asian Games na sa 23, September 23. So Saturday yung di ba? Saturday yung 2 weeks lang. After 2 weeks, Asian Games na. After 14 days. Di ba? After 2 Saturdays. After 2 Saturdays, Asian Games na, di ba? 2 kahapon, 9, 16, then 23. So, 23 yung start ng Asian Games. Sino hahawa ng Asian Games? Remember, Asian Games is hindi, ang rules nito hindi FIBA. Ito ay under the Olympic Council of Asia. So, alam ko, kahit marami kayong naturalized dyan, pwede si Pringle tsaka si Sistad dyan nakapaglaro eh. Natandaan ko nung 2018 si Coach Yang, 4th place tayo. Ano kaya magiging placing natin ngayon? Muti ka na tayo magka-medal sa Asian Games with Jordan Clarkson. Ngayon si Brownlee, ano kaya magiging natin? Baka Asian Games pa tayo magkalat. At kapag ka natatalo, sinabi ko na kanina, baka si Brownlee naman ang i-bash nyo. Ganyan naman kasi kayo, kasi sasabihin nyo, hindi NBA caliber si Brownlee. Pag NBA player naman, sasabihin, buhaya kasi NBA player. Hindi nyo kasi ginagamit ng tama eh. Tapos magre-resign ka na nga lang, magyayabang ka pa, hindi ka na lang magpasalamat. Kaya lalong magagalit sa'yo tao kasi mayabang ka pa. So yun lang. Tsaka sa OQT, next year na yung OQT, di ba? Anong magiging preparation natin dyan? Huwag nyo sabihin, ipapatalo nyo na naman yan. Chance na natin yung makapaglaro sa Olympics.
sa mga maglalaro sa Gilas, sa mga players na malaline up sa Gilas, pagkakataon nyo na to. Baka once in a lifetime, baka paglaro kayo sa Paris Olympics. Dekada na ang binilang since last na may Philippine team sa Olympics. So kung sino ma-line up sa Gilas, privilege nyo yan. So sana hindi masayang. So yun lang po.